pinakita rin dito ni David ang napakalaking tiwala niya sa Diyos nang tanggahan niyang patayin si King Saul. Alam niyo po ba yon? Pwede sana niyang samantalahin ang pagkakataon, pero pinili niyang maghintay sa tamang oras at probisyon ng Diyos, imbes na itulak ang sariling agenda. Alam na ni David na siya na ang susunod na hari dahil pinahira na siya ni Propeta Samuel. Ngunit, pinili niyang maghintay sa tamang timing ng Diyos. Kahit nasa sitwasyon siya na mismo ang hari ang umahadlang na maganap ito. Ibig sabihin nun ay yung ginagawang paghabol ng parang papatayin si David na kanyang mga tuhan, pero hindi siya gumanti agad kahit nasa pagkakataon na pwede niyang patayin si Saul. Humble itong si David, masunurin ang puso niya sa Diyos, obedient siya, pero sobrang kabaliktaran ito sa attitude ni Haring Saul na puno ng kayabangan, insecurity at padalos-dalos na pagdidesisyon. Dahil nga sa kanyang kawalang tiwala at pagiging impatient, inalis ng Diyos ang kaharian sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya ang ibang lesson dito, kapag mayabang ka, aalisin ka ni Lord sa pagpapala. Ibababa ka ni Lord. Di ba? Maniwala kung sino yung nagyayabang ang siyang ibababa ni Lord. At yung nagpapakumbaba, itataas ni Lord.